Hi guys, good afternoon. Nandito na naman ako. Magtutupi ng damit ko. Habang nagtutupi tayo, mag-uusap tayo. Ang trabaho ko dito ay nagbantay po ako ng bata, pero 22 years old na po siya. Yun ang trabaho ko dito. Tapos minsan, nasa labas kami minsan pag may activity siya. Ngayon walang activity dahil Saturday. Dapat nga may kami ngayon, activities ngayong Saturday, pinahinto muna. Magpahinga muna siya sa labas, kaya dito na muna kami sa loob. Sa aking experience sa pagpanarbaho ng ganito, oo, mahirap. Mahirap dahil tawag nito, lahat intindihin mo, makisama sa trabaho, yung mga kakatrabaho mo, makisama ka dahil minsan kahit ang ganda ng ginawa mo, pakisama, pero sa kanila, hindi pala sila nagugustuhan. Kahit ginawa mo pakisama, pero kung sila naman ang hindi talaga, wala. Kahit ginawa mo na tama, kahit anong pakisama mo, hindi pa rin, mahirap. Minsan may sisiraan ka doon sa employer mo, sa maging amo na ganito, si ganito ang ginawa, ganito, ganon. Yan, number 1, makisama ka sa kasama mo, makisama ka sa boss mo, kasi hindi naman sa lahat ng oras na, oo, minsan naman, inaamin ko sa kasama ko dito, minsan okay kami magtawanan, pero may time talaga na wala, laging nagbabangayan. Hindi ko alam kung bakit ganun, nainggit. Pare-parehas naman din kami, pare-parehas lang, kunti lang din ang trabaho nila, ganun. Pero meron talagang ganun. Hindi mo man maiwasan kahit saan naman kahit nag-office ka, kahit nasa factory ka, kahit saan ang trabaho mo, may ganyan talaga na mga ganung sistema, hindi nawawala yan. Pero kailangan mo talagang pahabaan ng pasensya. Kunwari, may ginawa siya. Kunwari, ang ganda naman ang gawain mo, sisirain ka doon sa taas. Yung sa amo mo na ganito, ikaw naman, hindi naman, pagsabihan ka rin, pero hindi mo alam, minsan naman galit siya sa'yo, kasi kunwari siyang may ginagawa, siya naglalaba, hindi niya ayusin, parang mga ganun, idadamay yung kung galit siya sa'yo, idadamay yung gawain, mga ganyang bagay. Pero kailangan mo talaga habaang pasensya lahat, kahit gagawin mo na ng pakisama mo, kung sila, yung alaga ko na ganyan siya. Pero naintindihan ko, kasi ako, marami na kasi ako experience sa trabaho. Bata pa lang ako, nagtatrabaho na ako, siguro mga 16 o 17. Nagpunta na ako dito sa Maynila. Ang trabaho ko first dito, nag-agency ako. Pero katulong din. Nagkatulong ko, pero ang agency ko dati sa Caloocan. Sa Caloocan ako nag-agency. Tapos ang kasama ko noong time na yun, yung pinsan ko, sinama niya ako doon sa agency. Kasi nga wala akong trabaho. Sabi niya sa akin na sama tayo, Day, ganon. Punta tayo sa agency kasi wala ka namang trabaho. Kaya sumama ako. Tapos nung sumama ako doon sa agency, sabi nung may-ari ng agency, si Kuya Bobby, sino yan, kasama mo? Sabi ganon. Apply po, Kuya. Magkatulong. Sabi naman ng agency, kaya niya maglinis ng ganon kasi bata pa daw ako. Sabi ng pinsan ko, ay marunong na po yan, sanay po yan sa hirap, sanay maglinis yan, mga ganon, sanay maglinis ng bahay, ganon. Siya na po ang laging doon sa kanila, kaya tinanggap ako.
Nung tinanggap ako doon, sabi ng, dito ka na lang sa may malapit kasi kung sa malayo ka, hindi kita ma-monitor daw. Ang amo ko dati, Chinese. First ko, Chinese. Tapos, dalawa, mag-asawa lang. Ang gagawin ko lang, linis, laba, ganun. Nagtagal din ako. Tapos, sa first time doon, syempre, first time mo nakaapak ng Maynila, hindi mo talaga alam ang gagawin ng una. Laba, linis. Yun lang talaga ang trabaho ko. Pero pag laba pala, magsakit ang ano mo, no? Kasi lalaba, tapos plancha, maglinis ka pa. Hindi na ako nagluluto kasi may nanay siyang nagluluto. Basta naglinis lang ako. Tapos hindi rin, okay naman din sila. Okay naman din sila. Ano lang ako doon, mga 3 taon yata o 4. Umuwi ako noon, tapos bumalik ako. Umuwi ako sa probinsya, tapos hindi na ako bumalik. Tapos pagbalik ko noong time na yun, nagdivisoria. Yan, Divisoria. Nag-sales lady sa Divisoria. Ang sahod ng Divisoria noon, konti lang. Pero pwede na rin. Yan nga rin, kung saan-saan ka magtrabaho, makisama ka talaga sa mga kasama mo kasi hindi naman lahat ng mga kasama mo mayroong nakikisama, pero mayroon talagang time na hindi kayo magkaintindihan sa isa't isa nyo. Dahil sa mga inggitan sa trabaho, inggitan sa mga ewan, basta mga na hindi nakakaintindi, mga ganong bagay, mga kunting bagay, pero ipalaki ba, ganon. Tapos siguro mga ako doon, yung amo ko dati, nag-iisa lang, tapos pina-stayin niya ako. Hindi na ako, nung nag-stayin na ako, hindi na ako doon sa tindera, nagpapalit ng mga damit, ipalit doon sa, doon ipasok sa yung damit, tutupiin tapos ipasok doon sa plastic kasi nila, i-deliver sa one luna, mga ganon. Pero, nagluluto ako doon. Naglilinis, ganon rin. Pero nakaya ko, dahil wala nga, gustuhin man ako mag-aral, wala kaming ipaaral ng mama ko ng time na yun. Kaya, trabaho lang, sabi ko sa sarili ko, kailan kaya ako makapagtrabaho ng hindi naman ganito na kasambahay, kasi parang nagsasawa ka rin sa kasambahay. Tapos, wala. Trabaho ka pa rin ng trabaho. Tapos, nung ilang taon yata ako doon, mga 5 years yata, umuwi na naman ako sa probinsya. Tapos, hindi na naman ako bumalik. Okay naman ang trabaho ko. Yun nga lang. Kasambahay. Wala ka naman magawa kasi hindi naman ako nakapagtapos sa pag-aaral. Gugustuhin man ako mag-aral, pero hindi ako makapag-aral dahil kahit mura pa noon, mahirap naman hanapin ang pera. Ganon, kahit mag-exam kami sa test paper, ang mama ko, oo nga, sabihin nga mura, pero hirap din ang magulang ko, kaya nag-decide ako maghinto. Tapos, nung nagbalik ako dito naman, sabi, kayang hindi naman, gusto ko naman na hindi magkasambahay. Maiba naman tayo. Tapos, nung pagbalik ko, balik din ako sa agency. Pero yung agency ko nandito na sa may Guadalupe. Nagpasok pa rin ako ng agency. Tapos, yung agency ko naman, nung time na yun, nakapasok ako sa agency. Ang boss ko noon, nung time na yun, foreigner. Tapos, sabi ng agency ko na, sabi niya, may employer kami na kukuha ng yaya. Sinong gusto? Tapos lahat kami, kasi sa agency kasi dati,
pag nag-apply ka, pag ano, gusto mo, isa-isahin kayo doon ipaharap sa computer, interviewin ka. Pero pagka yung employer na pupunta doon sa do, doon doon sa may agency, patayo kayo doon, pipila tapos i-ano kayo, titingnan kayo isa-isa. Pero kami naman, isa-isa kami ni-interview. Tapos nung in-interview kami, ako pang huli. Hindi ako nagpaunang interview, basta huli ako. Tapos nung natapos na yung tatlo, ako naman, sabi ng secretary na, "O Day, ikaw na." Kasi para pagpilian doon sa employer. Sabi ko naman sabi ko sa agency, "Hindi ako marunong mag-English, ma'am." Ganon. Ang sabi naman ng secretary sa agency, "Hindi naman basihan basta marunong ka lang umintindi, pwede na." Sabi ko, "Paano yan? Hindi ako marunong mag-English." Sabi niya, "Hindi, basta magpa-interview ka lang." Sabi niya ganon sa akin. Magpa-interview na lang daw ako. Tapos nung nagpa-interview ako, tapos na, ang pinili ako. Hala, kinabahan ako. Sabi ko, hindi ako marunong mag-English. Sabi naman ng secretary dun, "Hindi, basta ano mo lang. Basta marunong ka sumagot. Di naman totally na English yan Tapos nung pumunta na kami doon, kasi ang sabi kasi ng secretary, wala siyang hindi naman sinabi na ilan sila, basta yaya daw ako. Nung pagdating ko doon, okay naman, hinatid ako ng secretary. Ako, malayo, probinsya, Pampanga. Tapos pagdating ko doon, yun, foreigner pala ang amo ko. Ang ganda ng bahay. Tapos, 3 lang kami, wala siyang asawa. Ganun. Tagal din ako doon, 2 taon din ako. As hindi na ako, parang natakot na rin ako. Bumalik ako uli sa agency. Pagbalik ko sa agency, pagbalik ko doon sa agency ko naman uli, yun na, nakapasok din ako, foreigner din. Pero dyan na sa Taguig, sa BGC, yun. Nung time na yun, nagtrabaho ako dyan, kagagawa lang yun ng mga construction pa yan, mga building dyan, yung SM Aura, ginagawa pa yun. Tapos ganun pa rin, interview. Ako pa rin napili. Sabi ng secretary, "Hala, Day, ikaw talaga, Day, maano ka talaga sa mga foreigner." Tapos 2 lang kami. Tapos, di ba sa Taguig, pagkahapon maraming eroplano dyan dumadaan sa building. Akala mo masasayad na doon sa building yung mga eroplano doon dumadaan. Nakaganon lang ako dahil 2 lang kasi kami doon sa na yun, sa bus ko. Ang trabaho niya, minsan umaga, uuwi siya ng tanghali, minsan gabi, panggabi siya. Ako lang talaga, pero doon, yung foreigner kong amo, bibigyan lang ako ng 500. Ako na bahala ang bibilihin ng allowance ko. Ganon din doon sa sa Pampanga. Tapos pagka every Sunday, sila, binibigyan ka ng pera, manood ka ng sine para daw hindi ka mabuboring sa loob. Ginawa ko. Doon na nagtrabaho na ako. Yun, ang lungkot din kasi wala kang kausap, 2 lang kayo. Pero nung time nandun ako sa kanya, pag yun, maganda ang foreigner pala ang amo mo kasi pag nagbakasyon sila, ikaw din ipababakasyon ka rin sa probinsya. Nag-eroplano ako doon, papunta, pabalik siya nagbayad sa ticket ko. Tapos pagbalik na, kung ilang araw siya doon sa kanila, sa kanilang bansa, ganun din ako. Pero mauna lang ako ng 1 araw kasi maglinis ako sa room niya. Ayun, binigyan ako ng 1 linggo ako dun sa amin, binigyan niya ako ng allowance din na 1 linggo, pagkain ko. Tapos kumpleto na ang pamasahe, pabalik, back and forth. Ganun ang mga foreigner. Wala talaga akong masabi sa mga foreigner. Nakakaintindi sila. Hindi kanila kukuriputin. Hindi katulad sa ibang amo na kuripot. Kuripot pa magpapasahod. Pero sila hindi. Kasi ang iniisip nila na
masaya ka, gusto sila masaya ka sa kanila nagtatrabaho, gano'n. Kaya wala ako masabi sa mga gano'ng amo. Pero hindi naman lahat. Pero ang karamihan talaga ang mga Pilipino talaga na akala mo makaasta sa mga may nakaranas na ako na kunting mali, papagalitan ka, pagsabihan ka na hindi ka naka hindi ka nakapag-aral, parang ipapahiya ka pa. Hindi ka na nga napag-aral, papahiyain ka pa. Ganun. May nakilala ako ganun na amo. Sasabihin pa, oh, hindi ka marunong magbasa? Hindi ka marunong tumingin ng number? Parang ganun, iinsultuhin ka. Pero, siyempre, ikaw, masakit sa'yo dahil alam mo naman na hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, parang ipapahiya pa sa'yo. Hindi ka ba marunong magbasa? Ganun. Siyempre, ang sakit ng ang sakit ng damdamin mo. Sabi ko sa sarili, ang sakit naman, hindi naman dapat talaga. Kung ganun man lang, pwede ka naman kausapin, di ba? Kunting mali, pagsabihan ka ng hindi maganda, sasabihin sa'yo, kung hindi sa amin na hindi ka makakarating ng ganun, hindi naman tama ganun. Tumulong ka nga, pero isusumbat naman pala sa'yo, hindi maganda yun. Tumulong ka sa kapwa-tao mo, dapat nga masaya ang kalooban mo dahil nakatulong ka, di ba? Hindi yung isusumbat sa iyo. Hindi tama yun. Oo nga, akala nila walang mga pinag-aralan, hindi nasasaktan kung anong mga pinagsasabi nila. Pero ang sakit-sakit dito. Alam mo ba, umiyak ako. Ang tagal ako umiyak siguro. Hindi ko talaga matanggap mga sinabi nila. Pero ako, tiniis ko lang dahil yun nga, may anak akong nag-aaral. Kailangan kong kumilos, pero masakit. Hindi mo mabaibura-bura mo sa isip. Kunting mga maling bagay, sasabihin, tanga mo, ganun. 'Di ba? Dapat nga kung may ganun man lang kausapin ng maayos, hindi yung ipapahiya ka. Iba talaga. Kaya doon ko nasabi na iba talaga ang mahirap at saka may pera. Kasi kung may pera ka, nagbigay man sa'yo pero isusumbat sa'yo. Tinulungan ka nga pero isusumbat pa rin sa'yo. Pero wala na. Pero nasasaktan ka na. Akala nila hindi sila nasasaktan. Akala nila hindi ka nila naintindihan dahil wala kang ang pinag-aralan. Pero hindi maganda yun. Dapat nga, ma-proud sila dahil natulungan eh. Pero ganun pa man, wala kang magagawa. Kasi ganun talaga sila eh. Marami ko na experience na wala kang sa pagsabihan ka, wala kang pinag-aralan. Oo, masakit. Hindi lang ilang beses ako pinagsabihan ng mga ganun. Umiiyak na lang ako. Masakit sa akin Alam ko naman sa sarili ko nga, hindi talaga ako nakapagtapos. Second year high school lang. 'Di ba? Pag ganun, hindi nag-isabihin sa ganun, mga ganung bagay, 'di ba? Kasi masakit din 'yan. Pero wala na akong magagawa. Pero nakasubok rin ako na trabaho na nag-housekeeping ako sa isang company. Maganda doon. Pero mayroon din mga kasamahan na ganun din. Gaganunin ka rin na wala ka na nga pinag-aralan. Nakapagtapos naman din ako ng grade 6 or pero hindi lang nakapagtapos dahil dati wala talaga, kahit test paper walang pambayad si mama. Yun lang, masakit lang talaga sa naramdaman. Mahirap makisama ka sa amo mo, makisama ka sa kasamahan mo, kahit gagawin mo na ginawa mo na ang best na gagawin mo, pero mayroon talagang tao na isusumbat pa talaga sa iyo. Matagal ako nagtatrabaho hanggang ngayon, ganun pa rin. Magtatrabaho ka lang, pero masanay na rin, pero masakit pa rin na pagsabihan kang ganun. Pero ganun talaga ang buhay, laban lang tayo. Hindi naman pwede tayong sumuko dahil single mother nga, di ba? Basta ang gagawin lang natin, magtrabaho tayo ng maayos. Laan mo na lang sila, nakakasakit sila ng tao. Pero hindi naman sila. Hayaan mo sila, ganun talaga sila. Basta ang gagawin ko, trabaho lang ako. Pero masakit dahil
Ganun nga, akala ko yung mga ganyang bagay hindi ka susumbatan, tuwang-tuwa ka na ginawa nila, nakabigay sila, pero bandang huli, parang nagsisisi ka, parang ganun, na ang sakit, nabigyan ka nga nila ng tulong, nabigyan ka nga, pero bandang huli, ipagsusumbat pala sa sayo, masakit. Pero, nung time na sinumbat nila yun, ako umiyak talaga ako na sabi ko sa sarili ko na, bakit kaya ganun sila, tumutulong man sila sa kapwa-tao, pero pag halimbawang may nakita sila na hindi maganda sa'yo, isusumbat nila sa'yo, sasabihin nila sa'yo, oh, kung hindi dahil sa amin, hindi ka makapunta ng ganito, oh, kung hindi galing sa amin, wala ka dito, parang ganun, pero masakit naman. Yun lang, kinikwento ko. Pero, ganun talaga, may ano talaga sa ating buhay, may masaya, may malungkot, mga ganun. Pero siguro ganun talaga ang buhay. Tatanggapin mo, pero wala na, tapos na, narinig mo na masakit, pero tatanggapin mo pa rin. Hindi ka rin susuko sa pagtatrabaho mo. Kailangan mong itayo mo ang sarili mo. Ganon, di ba? Happy lang tayo. Okay guys, bye! See you next video.